Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Ronnie Ramos, ang direktor ng pelikulang Ang Alamat Kung Bakit Kalabaw Lang Ang Tumatanda. Sinusundan ng pelikula ang kwento ng isang bayan kung saan ang mga naninirahan dito ay isa-isang nawawala. At sinusubukang ipaintindi ng isang ina, ang ating bidang si Cynthia, ang pangyayaring ito sa kanyang anak sa pamamagitan ng kwentong bayan. Lumaki ako sa isang bayan na sobrang payak at simple ng pamumuhay. So bukod sa paglalaro, isa sa mga libangan talaga namin ay panunood ng pelikula at mga serye sa telebisyon dahil ito yung pinaka-accessible sa aming lahat. At habang lumalaki ako, ang mga klase ng palabas na meron sa telebisyon noon ay may fantastical elements, may pagka-fantasy siya. So nagkaroon ako ng fixation sa magical realism, dala na rin na sa probinsya maraming kwentong bayan, maraming kwento tungkol sa mga engkanto at sa mga diwata. Kasabay nito ay yung mga totoong pangyayari rin o totoong kwento ng pagkawala, pang-aabuso at inhustisya. So nagkaroon ako ng ideya na pagtagpuin itong mundong kilala natin at mundong pinaniniwalaan natin. Ano yung magiging itsura niya kung pagtatagpuin natin ito? Dahil naniniwala din ako na ang magical realism ay hindi pagtakas sa realidad, kundi isa ring forma kung paano natin hinaharap yung mga nangyayari sa mundo natin. Naniniwala po kasi ako na sa panahon ng krisis, ang komunidad ay gumagawa ng sarili nilang lengguwahe din o interpretasyon kung paano nga nila naiintindihan ang mundong ginagalawan nila. At nakikita ko ang mito o ang mga kwentong bayan bilang isang paraan ng pagkapit doon sa realidad na pinanghahawakan natin. Kung may kahirapan man po siguro ito ay hindi, kumbaga, ma-sensationalize yung trauma na nararanasan ng community dahil ito rin yung pinaka-topic na gusto kong pag-usapan dito sa pelikula. Isa sa pinakamalaking aspeto na tinutukan ko sa paggawa ng pelikulang ito ay yung pagsulat mismo talaga sa kwento. Una, naniniwala ako na ang kwento ang simula at wakas ng pelikula. So kung hindi matatag ang poste, ang pagtatayo mo sa kwento mo, mahihirapan din ang crew mo, mawawalan ng direksyon, kumbaga, ang pelikula. At isa pa, hinihiram ko kasi yung forma ng alamat. So kung hindi malinaw ang kwento, paano maintindihan, partikular ng mga bata na madalas ay audience ng kwentong alamat or kwentong bayan. Doon ko po itinoon yung buong attention ko sa aspeto ng pagkukwento o ng storya o ng script ng pelikula. Siguro aside sa script, isa sa binigyang pansin ko din ay ang production design ng pelikula. Una, para hindi ma-isolate ang isang komunidad na nakakaranas ng ganitong klase ng pang-aabuso dahil hindi lang naman sa isang probinsya o isang lugar nangyayari ito. So gusto ko sana na kumbaga yung worldness ng pelikula ay hindi lang sumasalawin sa isang probinsya. Siguro pangalawa na rin ay ang magic realism ay may suspension of belief. So kahit may mga pagkakataon na exaggerated ang mga eksena, mararamdaman mo na grounded pa din siya doon sa totoong mundo. Ang paggamit ko ng lengguwaheng Pangasinan sa pelikula ay intentional ko ring desisyon na gawin dahil una, isa ito sa paraan ng pagtulong ko para kumbaga makadagdag sa archive ng library ng mga pelikula na nasa lengguwaheng Pangasinan dahil ang lengguwaheng Pangasinan ay ilan sa mga kumbaga dying language na meron tayo dito sa Pilipinas. So doon pa lang sa paggamit ko ng lengguwaheng Pangasinan, gusto ko nang itanim o ipasok yung identidad ko bilang isang taga Pangasinan. Siguro isa sa pinaka malaking hamon na kinaharap
hindi lang ng sarili ko, kundi ng buong crew, ay kung paano talaga imamount ang ganitong klase ng produksyon, lalo pa na may sensitibong tema kagaya nga ng usapin ng paghawak ng armas sa panahon ng pakikibaka. Kinakailangan ng matinding paghahanda at preparasyon dahil hindi rin naman ganoon kabukas ang komunidad sa ganitong klase ng conversation. So dun pa lang sa paghahanap ng crew, pagsa-secure ng location, at paghahanap ng mga sponsors na maaaring makatulong na ma-mount ang pelikulang ito, isa ng malaking hamon para sa amin. Dagdag pa rito yung kagustuhan kong dalhin yung buong produksyon sa Pangasinan mismo kung saan malapit yung realidad ng kwento na gusto naming gawin. Ang mensahe ko sa mga susunod na filmmakers ay ang paggawa ng pelikula ay hindi isang solo na gawain. Lagit-laging kakailanganin mo ang komunidad mo sa pagtayo ng kwento. So, kinakailangan din na maging mabuti tayo hindi lang sa kwento, kundi sa mga taong kasama natin sa pagbuo ng pelikulang ito. Ako po si Ronnie Ramos at ito ang aking maikling pelikula. Good morning po. Tulong ko po para sa ating pagbabansin. Salamat ah. Salamat po sa kayo sa ating kaibigin. Si Balong. Balong kayo ba lang? Amaya mo lang ulay kutom. Ayaman mo lang so agaw. Anto ko'y latay bo. Ang pakali ka la. Mabaw gumot pati lima to. Singa katakelan. Maawang niya katakelan.
tuktok yasang katagayan niya palanday. Nakoleyo ka lang. Katon man tatrabaho pen makapan koleyo ka. Katon asikasom ni maintilak na dugmin amam. Tapan ipakabat mo't si kato, numanang nang kayo la. Nababalang si Lito. Padre, nang kumpisal si Lito si kayo, Kaya tatapot mo ka na. mapagakad si kato. No aliwan aborido, ang gapon lalang ang dabong. Walang lanang at palanda. Ang paninilayan yani. Antayin mo maminsan. Wala ray subok yung sasabit, balik ka na sa nasawa. Ang balik at mapaga, manisya, yawalad mo ang yakipapasan si Lito. Unpawil si Lito. Manisya ka. Kayo dyan at mas para palangitan na regalo. Yan! Gagawin ka? Isang palabat? Gagawin mo? Ano ang tagat sa iyo, ratay? Ano nga mga layari? Roberto, ito ni Chris, versikulo 27. Hanggang nayaran mo, manggawapay kamungan para sa ay magkakaupulan. Paano mong bisikleta man ita? Mantay ng iner. Paano mo naawit may dugmo eh?
sarili, ma'am. Sakit? Ano, tiis mo, ah? Sakit, eh? Agagi kira, Diyos niya katawan, agilay irap, na naandiyan at inarod bilay. Nagkalula, at abayag tayo nakaiba si Mario. Pagbalat, si Kato at walala, at lima na Diyos niya katawan. Agagik, manaaruan tayo, manaagulan tayo, kumon, at naandila, iraratay si Blangan, manaaruan, ekalan, so petang, nasaray liknaan at kapara tayuran totoo. Kanyan unalagi tayo, mantika si itayo. Doon lang kayo. Walang gagalaw. Walang gagalaw. Walang daw gumalaw. Sige. Tirahin na yun, ah. Tirahin nyo yung bata. Wala mo kami papatayin. Wala kayo.
Thank you.